Magandang umaga po sa lahat. Martes po na yon at sana nasa mabuti kayong kalagayan. Ayos ang inyong ginagawa at maging maingat sa inyong mga lakad. Kasama po natin sa mga oras na ito, kakabalik lang from Taiwan at ngayon nandito na sa Rizal Memorial ang kakailang lang na gold medalist sa ginanap na Taipei City Cup. Diyan po sa Taiwan, walang iba kundi ang boksingerong pinagmamalaki ng Iligan City. Ang sinasabi natin isa sa mga future prospects ng ating national team, future Paris Olympian, man lang, si Aaron Jude Bado. Aaron, mayong buntag. Opo, Salamat sa inyong oras. morning po sa lahat. Alright, thank you so much sa opportunity na makapanayam ka sa amin. Right after itong pagkapanalo sa Taiwan, ito yata yung pinakauna mong interview mula sa media. My first question is, kamusta na po kayo? Alam ko nakauwi na kayo galing sa inyo. Sabihin natin, matagumpay na gold medal bid dyan sa Taiwan at excited na mga viewers natin na ibahagi sa inyo yung inyong testimony and of course yung mga ibabahagi sa ating mga aral dito sa episode na ito. So, kumusta na po muna po kayo? Okay naman po sa yung yung condition ko ngayon, yun nga lang po may po tayo, may biyak. Oo nga, may pasa sa mukha kaya Po talaga to? Gisi na na biyak. oo nga yung nabiyak na sugat diyan sa inyong mukha pero mukhang okay ka na yun. Okay naman po. Mababaw lang naman. At unti-unti mo lang nare-recover ka mula sa inyong sugat sa inyong mukha pero at least you're now feeling well na. Okay, si Aaron, matagal na natin kinukumbinsin na makapanayam. Thank you nga pala sa taga-ABA for this opportunity. Dahil alam natin, itong 2023 ay breakthrough year mo. Dahil bago ka mag-gold dun sa Taipei, nag-champion ka pala dun sa ASBC Asian Under 22. Pakipaliwanag niyo sa amin kung ano nangyari dito sa inyong performance niya sa Asian Under 22. Nag-gold din po ako sa sa same weight po, 51. Okay. Sa under 22. Pero paano mo describe yung mga nakaharap nyo, yung mga nakalaban mo galing sa iba't ibang mga Asian countries at sa uli, ikaw yung pinaka-dominante sa lahat? Saan po? Sa under 22 or yung sa sa under Taipei? 22 lang muna. Magaling din naman sila. Hindi mo talaga maisi-isi kahit alam mong lamang ka. Meron talaga silang ibubuga kaya yun, challenge din. Okay. And then afterwards, parang kinokonsidera ka na firstly ng mga coaches natin sa national team ng ABAP na may pwesto ka doon sa national team ng elite dahil alam natin solido ang naging gold medal performance dyan sa under 22 early this year, no? Yes po. All right. And supposed to be, nakasama ka sana doon sa Team A, yung nagpunta nga po galing sa Pilipinas, pupuntang India, at ngayon, nandito na sila sa Rizal Memorial din. Papunta naman sila sa Australia within a few days para naman sa training camp for the Asian Games. Pero imbes na mapunta ka doon sa India, nakuha ka ng ABA para i-represent ang bansa doon sa Taipei City Cup. Alam natin, bilang boksingero, tinitiyak na dapat anda-anda ka kung ano man ang ilalagay mong torneo or training camp na sasalian. Talagang totally prepared ka. And of course, yung mga coaches na rin, talagang ginaguide ka. Yes po, yes po. Kwentuhan nyo sa amin yung impression nung natanggap mo ang invitation na maglaro ka sa Taipei. Actually, yung after sa under 22, nagka-injury po ako sa akong left na kamay. Tapos yun, nagpa-recover ako. Tapos yung sa India, sinadya talaga na hindi ako isama kasi doon pukpukan talaga yung yung training. Tapos kumbaga warm up ko din yung yung Taipei kasi parang ako ata yung magre-represent para sa Asian Games sa 51 na weight category.
Okay, so ito yung parang tune-up tournament na rin dahil Yes po. naipasok ka na agad sa lineup for the Asian Games sa China sa September eh. Yes po. Alright. So Aaron, masasabi natin na preparation-wise, kahit alam natin kaka-recover lang mula sa inyong injury, 100% ready ka physically and mentally, or may mga kulang pa ba na kinakailangan mo i-adjust sa tulong ng mga coaches sa training ninyo yan sa Rizal? Ano po? Sabi niyo ba Ano, 100% ready when it comes doon sa preparations niyo para doon sa Taipei? Kasama niyo yung 5 mong kasama sa ABAP? yung sa Taipei po, siguro sakto lang talaga kasi kaka-recover ko lang talaga nun, mga 1 month lang ako nagbalik talaga sa normal na training. Kaya yun, hindi ko din in-expect na ganun din yung kakalabasan. Parang lang, normal lang. Na parang hindi ako na-stuck ng ilang months. Okay. So, 6 kayo na nakapunta ng Taiwan. Banggitin ko na rin yung silver medalist, si Wisa Pasuit. And then yung mga nag-bronze medals ay sina Gan Ian Gerodas, si Tyler Tanap, si John Paul Panuluyan. John Paul Panuluyan, alam ko, nakasama ninyo dun sa Cagayan de Oro boxing team. Yes po. Actually, galing po talaga kaming dalawa sa Iligan kasi taga doon talaga kami. Tapos nag-transfer kami sa Cagayan Oh, kasi mas potential doon sa recruitment para national team. okay, and nakakatuwa talaga dahil of course yung Cagayan de Oro City nga, Oo, isa sa grabe mga talaga yung tulong. very active na mga boxing programs, boxing grassroots programs nga under panoon ni Mayor Oscar Moreno, and of course Ah, pinagpatuloy niya hanggang sa ngayon. And then meron pang isa na nag-bronze medal, nakalimutan natin si Mayel Talandrata. And of course, yung mga coaches yeah. natin, si Coach Pat Jaspi, Coach Roel Velasco, at si Coach Jojin Lagon ang mga nakasama doon sa delegation natin for the Taipei City Cup. Ito yung Taipei City Cup, ito yung parang competition na rin na minsan ng ating mga national team members natin upang makapag-prepare nga sa mga iba't ibang mga competitions sa inarap like yung mga SEA Games, Asian Games, and of course sa Paris Olympics and the Asian Championships. Okay, so diretso na tayo, Aaron, dun sa assessment naman. So nakaharap mo sa semis at finals yung mga kalaban natin from Taiwan at Korea. But fortunately, nakasweep ka by a unanimous decision with the judges scoring, all judges scoring 5-0. Backtrack mo naman sa aming mga viewers ko ano nangyari dito sa mga bouts and ano naging assessment sa inyong outcome dito sa inyong gold medal winning run dito sa Taipei City. Yung sa decision po sa first is talaga yung napansin ko, yung na-dominate ko talaga yung laro. Tsaka yung mga patama ko malinis. Kaya yun, parang yun talaga yung decision ng mga judge. What about sa finals naman? Same lang po. Mas po talaga ako doon sa finals kasi parang doon ko talaga nalabas yung skills ko tsaka IQ ko sa boxing kasi yung nakalaban ko magaling din eh. Tapos tingin ko sa kanya ah halos same kami ng galaw. Kaya yun diniskartehan ko talaga ng maayos. Pero alam natin sa boxing, syempre hindi mawawala yung makipagbubugan ka sa kalaban, pero na-overcome mo ang mga trials, na-amper mo yung mga challenges, at binuhos nyo yung pawis at sakripisyo ka sa training. Sabihin natin, all worth it talaga yung pagod at hirap niya sa Yes po, training. yes po. Pati yung sugat sa inyong mukha, at least fully recovered Oo. ka na, sir. Oo. Nagre-recover pa po. Pero okay naman po siya. Humilom na. And of course, you won the gold at mapalad daw ikaw sapagkat si Aaron din po ang best boxer ng competition.
Ay, kaya Yes po. nga, yun nga eh, fighting spirit nga, ika nga ni Aeon ang nagpatalab sa kanya. Kaya nanalo ka ng ginto dito sa Taipei City Cup and of course, ikaw rin na nakuha yung Best Boxer award. Ano yun nasa utak o pananaw ninyo noong mga panahon na ikaw pala yung pinaka-best na boxer sa buong competition na yon? Ano po, hindi po ako nag-expect na ganun yung kakalabasan kasi binigay ko lang naman po lahat ng makakaya ko doon. At saka mga na-learn ko from my first fight po. Kasi yung sa first fight ko po, parang yung pagkapanalo ko po is parang disappointed ako kasi parang hindi ko nalabas yung totoo ko talagang laro kasi sobrang kumpiyansa ko sa sarili ko. Kaya doon ako bumawi sa finals kaya yun, ginawa ko lahat. Tapos unexpected na ganun yung ano nila, pananaw nila sa akin na na ako yung ah napag-isipan nila na gawing best boxer. Okay, Kaya yun po. so pakita na muna natin yung gold medal na awak niyo. Pwede ba? Para sa ating mga viewers. Ah, ito po yung sa gold medal ko. Ayun. At even yung Best Boxer Award. Okay, so screenshot muna ah. Okay, screenshot ko muna. Wait. Okay, 1, 2, 3. Ayun. So yan yung award na napanalunan niya, yung gold medal and of course Best Boxer Award. Saan pala division dito? Sa At 51? ito pa pala yung ano sa best boxer, bali dalawang ganto. Yung isa maliit. Ayun. Okay. So sa 51 ka no, during that time. Opo. Ayun. Yes po. Okay. And after this competition, nakausap nyo ba through video call yung mga kapamilya mo dyan, mga kamag-anak dyan sa Iligan? Alam ko, napanood nila through YouTube itong laban ninyo. Yes po. Opo, nagkausap po kami. Okay. So nakatulong itong ganitong mga pagsasanay o pagsasalingan sa competition yung mga ganitong exposure nga bilang mga miyembro, mga national boxers natin to be a better boxer at alam natin may mga goals and aspirations ka sa inaarap. Ano po? Naniniwala ka ba na itong mga exposures na binigay ninyo, yung mga tournament na sinasalingan nyo ay nakatulong na malaki para maging isang better boxer katulad mo? Yes po. Napakalaki na ano po. Natulong po ito exposure para sa mga big tournament na upcoming. Okay. So, ang susunod ninyong sasalian talaga is Asian Games. So, ikaw Yes. automatic, kasama ka na doon sa lineup sa 51. Di pa po. Actually, di pa po ako sure kung ako talaga yung i-represent na ako talaga yung mag-represent sa weight na 51 kasi madami po talaga akong katimbang. Yung mga seniors ko, yung sila nung Rodjen Ladon, si nung Marvin Tabamo. Madami po kasi kami, tatlo kami. Okay, so parang magkakaroon pa kayo ng I think parang box-off. mag-elimination kami. Elimination. Okay. Or, Box-off. Box-off. yeah. Yes. Yes Yan po. kasi yung tawag niya sa parang match kung saan pinag-aarap nga sa boxing ring yung ating mga boxers na nasa weight category. At kung sino man nanalo, siya na nga yung determine nga na makapasok nga sa Asian Games, hindi kaya sa SEA Games, iba mga competition. Yes po. Yes. So, kayong tatlo lang yung sasalang dun sa box off at kung sino man ang balad natin, siya talaga makakapag-representa ng Pilipinas sa Asian Games. Yes po, yes po. Meron din kaming kasama yung senior namin kung alam niyo naman po si Kuya Carlo Palam Ayun. tsaka si Nong Ian Bautista, bali mag-elimination din po ata sila for 57 kilograms. At alam natin, whoever will win this box off, I'm sure makakapag-represent na tayo niya siya ng ating bansa for the upcoming Asian Games. Pero balita ko sasama ka daw dun sa training camp sa Australia.
Yes po, para yan po sa ano, parang yan po ata mag-elimination sa Australia. Okay. So, ano ba ang iba pang aabangan natin sa inyo bukod pa sa Asian Games, the last months of 2023 and even 2024? Kasi yung Asian Games, yan po ata yung yan po talaga yung qualifying for Olympic po, for Olympic 2024. Kaya napaka-importanting tournament yan. Kaya ganito yung mga program namin ngayon. Alam ko ang inyong focus at priority na yon is yung pangarap nga na makatuntong niya sa Paris Olympics. And even Yumin Marshall, yung ating boxer natin na nag-pro, sinantabi muna ang pag-pro muna para makapaglaro muna sa mga Asian Games, di ba mga qualifiers sa Paris Olympics. Grateful ka ba na of course sa dami ng mga opportunities na binigay sa inyo ng ating asosasyon natin, yung ABAP, na magkaroon ka ng parang higher level na competition man lang para sa inyo, para ma-determine ka na kung saan ka ipapwesto for the Asian Games and of course, yung magandang path na inyong tataakin? Yes po. Meron naman po na depende din sana sa mga namin, sa head namin kung anong decision nila kasi sila din yung nagko-control sa amin. Bali kami sumusunod lang. Pero if ever na, of course, tapos na yung career mo sa amateur boxing or sa pagrepresenta ng bansa natin sa iba't ibang parte ng bansa bilang parte ng national team, nais mo bang pasukin naman ang mundo ng professional boxing? Sa ngayon pa po, wala pa po akong balak na pumasok dyan sa professional kasi tinitake advantage ko po yung pagkaka-national team ko. Kasi para din sa experience tsaka record. Tapos tsaka na po yung decision ko po kung paano na talaga. Alright. Sakto na din yung edad tsaka experience. Alam ko ang iyong focus at yung timing ay makapagprepara ka para sa Asian Games. And of course, yung isa sa mga big priority nga itong paglalaro pa rin para sa ating national team sa amateur boxing nga sa iba't ibang competitions. And we do hope na sana makamtan nyo ang iyong pangarap na makapasok ka sa Paris Olympics sa hinaharap at maswerte ka bilang representante ng Pilipinas sa darating na Asian Games. So, mag-alas 11 na at alam ko, babalik ka pa sa training. Pero bago ka magbigay ng inyong uling salita, magpuputo muna tayo. So, thumbs up and smile. Okay? In 1, 2, 3, go! Okay, Sir Aaron, baka pwede ninyo mag-hingi ng inyong panguling mensahe. Pasasalamat na rin sa lahat ng mga taga-suporta mo. I-greet nyo na rin yung inyong family dyan sa Iligan and of course yun sa taga Cagayan de Oro. Yes po, nagpapasalamat po ako sa lahat, lalo na sa taas natin na nagbigay ng lakas tsaka biyaya sa akin na makamit ko yung gintong medalya. Tsaka nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumuporta, lalo na sa aking mga coach, sa aking mga kasama na tumulong na mag-prepare para sa paglaro ko, tsaka sa mga nagdasal, tsaka congrats po sa akin. Maraming salamat po lalo na po sa pamilya ko. Yun lang po. Maraming salamat. And I'm sure itong 2023 will be a big year para sa inyo. Kung successfully na makapasok ka sa lineup natin sa Asian Games and we do hope for the best sa inyong career. Huwag kang magyabang at huwag kang susuko sa anumang laban sa buhay, mga sakripisyo mo, kinakailangan pagtiyagaan and of course tuloy-tuloy lang ang iyong pagsasanay at pagte-training, sumbag talaga para sa bayan. More power to you. Again, congratulations sa inyong pagkapanalo sa Taipei City Cup. Hindi ito yung pinaka-uling interview natin at marami pa tayong pagkakataon
makausap at na makaupang palad kita sa ating maliit na programa dito sa Sports Corner PH. Alright? Thank you so much and God bless. Thank you, Bye-bye thank po. you. Thank you, sir. Bye.